magandang araw sa inyong lahat, mga ka-healthy. So, ang pag-uusapan ko ngayon ay kung itong gaano ba kadelikado yung kulang ng oxygen yung katawan mo. Kasi kapag kulang po ng oxygen yung katawan, ay maaari po itong life-threatening po. So, kapag gano'n na po ay dalhin nyo na po sa ospital. So, ito pong ang low levels po ng oxygen sa ating body tissue ay tinatawag po na hypoxia. Yan, mababa po yung oxygen levels. Ito po yung life-threatening, no? So, ipapaliwanag ko mamaya yung ibang issue dito. Iba itong hypoxia sa hypoxemia. Ang hypoxemia ay ito yung low levels of oxygen sa dugo natin. Kagaya po yung mga dugo na tinatransfuse, kapag kulang na siya, na over, baga na defrost na yung dugo na kailangan na i-transfuse. So, if ever na lumagpas yung time, yung limit na time, bago siya na i-transfuse, so, magiging masayang yung dugo na yon. So, kung low level na yung oxygen doon sa dugo na yon, so, hindi na yun kailangan nga naisalin kasi low levels na yung oxygen doon. So, magiging useless na yun. Yun yung sa hypoxemia. For example lang yun. So, ang daming possible po na dahilan na maaaring ma-short po ng oxygen yung katawan natin, no? Lalo-lalo na po yung sa mga tao na mahilig magstay sa mga kwarto na sarado. Yung walang hangin. I mean, usually yung iba, lalo na yung kulang yung ventilation. Walang bintana, yung pintuan sarado, or kung may bintana man sarado, then walang source ng oxygen sa loob, especially electric fan man lang, o aircon, ganyan, wala. So, later by later, sasakit talaga yung ulo niyan, tsaka yung iba, mawawala na ng malay, at to the point na maaari na siyang mapatay if hindi siya makalabas dyan, hindi siya makalanghap ng oxygen. So, better talaga yung good ventilation sa loob ng kwarto or sa loob ng bahay. Even sa loob ng CR. Meron kasi ding mga nangyaring ganyan na sige, sa CR, lalo na yung mga nag-constipation, so, kulang yung ventilation, yun, hinapo pagkalabas sa CR. Kailangan talaga yung may ventilation sa loob ng CR. Isa din po no, na possible na dahilan na ma-short na oxygen ang isang tao, yun pong yung na-suffocate po. It's either accident or yung yung air, halimbawa, yung air na nalalanghap niya ay contaminated, lalo na for example, carbon monoxide. Or yung mga chemicals na man nalanghap dyan na, syempre, ma-short ka talaga ng oxygen, no? Or lalo na yung iba, natabunan lang yung ilong, ganyan. Yun po, po yan, delikado po yan, no? Suffocation. Ito pa, yung pagkakaroon po ng ischemia. It's either po yung sa heart po galing, yan, may mga pagbara. If you say ischemia, may pagbara sa heart, sa lungs, at pati din po sa brain, no? Or sa may brainstem lang. Yan. Kung ano man yung mga nagbara, possible din na blood clots, no? Yung kahit sa lungs din, pwede din blood clots. Or yung iba, kahit nga yung plema na kung makapal dyan, hindi matunaw, possible din yan. Sa brain, pwede din blood clots, pwede din uric acid. Maaari po yan. So, maya-maya, ko yung mga possible din na mga symptoms na ma-experience ninyo. So, ayan na. Laking po talaga kapag, for example, 5 to 10 minutes na wala pa or hindi pa na oxygenan, wala pang administration of oxygen, maaari pong magkaroon ng brain death. Yung brain cells po ay maaari pong mapatay, yung brain cells. So, marami ng possible niyan. Maaari ka ng ma-stroke, makuma,
Yan, ang dami pong maaring masamang epekto kapag hindi po agad ma-oxygenan yung tao, no? At maaari na din po talagang mamatay. So, ang dami kasing, yan, magsanga-sanga na po yan kapag hindi na po agarang ma-respond po ng agarang solusyon po. Oxygen po talaga yung solusyon dyan. Yan. Yan, no? Isa na sa mga symptoms dyan po, no? Yung feeling tired po, nadidizzy po sila. Yung iba po ay humihina po yung heart rate, no? Yan, yung iba nag-blue-blue yung mga kamay, daliri, sa paa, sa kamay. Pati rin yung bibig lips nila ay nagbu-bluish din po. At the same time, yung kamay at paa lumalamig po. Even kahit yung skin mo sa katawan mo ay lumalamig, lalo na yung kamay at paa. Nang lalamig po yan, no? Yung at the same time, feeling sick ka talaga, yung kulang oxygenation ng brain mo, yung parang ang utak mo, pakiramdam mo, magaan, na parang walang laman. Yung iba ay maka-experience po sila, no, ng confusion. Hindi po alam kung saan, o loss of coordination. Kulang yung coordination, yung utak parang hindi mag-function, yung iba din makaka-experience sila. Parang yung restless sila, yung parang hindi mapakali, hindi na, yung iba na, hindi na alam anong gagawin sa sarili. Yung iba din po, maaari po sila mag-seizure, no? Yung iba din, maka-experience din po ng chest pain. Yan, sumisikip po yung dibdib nila, sumasakit, ganyan. Yung iba din, no, magkakaroon po ng headache, sasakit talaga ulo, lalo na kung sa brain po, yung kulang po ng oxygenation, dyan po, maaari pong sasakit talaga ang ulo, maaari pa po niyang ma-stroke kung hindi po agad maagapan. Yung iba maka-experience po talaga ng yung difficulty of breathing po. Nahirapan po silang huminga. Yung iba din po, napipil po nausea, yung parang nasusuka. Yung iba, nahihimatay po talaga. Ganyan. Yung iba no, magbablurred yung vision nila. Magtaas din yung BP po, yung high blood pressure. Magtaas yung BP. And then, yung iba din, yung lalo na po sa mga mai-stroke po, possible po talagang ma-damage yung brain cells. Kasi 5 to 10 minutes na hindi po agad talaga supplyan ng oxygen po, yung brain cells po, ay, even the whole body, need po ng oxygen, yung buong organs po ng katawan natin, yung cells sa katawan natin. So, if short po ng oxygen talaga, yan, maglalamay-lamay na po yan lahat, madamage po yung organs din po ng katawan natin. Hindi lang po yung ang brain cells, hindi lang din na makuma, maparalyze, no? Maaari din po talagang mamatay. Kasi yung iba, maka-experience na din po, no, ng cardiac arrest. Yan. Dahil po kasi sa ischemia. Yung iba din po, yung sa pulmonary embolism, yun po, same pa rin po, embolism yun sa ischemia, sa heart, sa brain, pati din sa lungs, yun, blood clots karaniwang bumabara dyan. Sa brainstem naman, sa my brain, yung hindi lang blood clots, pati uric acid, maaari din yun. Isa yung hindi na yung iba din, di ba? Sa no-short yung oxygen, yung iba dahil sa high blood na nag-disrupt yung nag-open yung blood vessels, kaya blood clot sa loob. So, maaaring ma-paralyze. Other case pa po, yung bumaya yung uric acid, na-short yung oxygen yung brain dahil sa pagbara lang yun, nag-ischemia. So, may embolism, it's either sa heart, sa brain, sa lungs, yan. Delikado po. Mas-short po yung oxygen, yung brain cells, yung organs, yan. Dadami na po ang problema. Para din nun po sa may mga anemia, no, delikado din yun kasi kulang, mababa yung red blood cells na nagdadala din ng oxygen. Delikado din yun sa mga taong ganon. Yung iba din yung po, yung may heart problem talaga, yung mababa yung BP, possible din kasi yung dugo din yung nagkikarry ng oxygen. Yung may mga
congenital heart defect po, pwede din. Yung mga may possible ganon, kung may congenital heart failure, mga ganon, maaari pong makulangan palagi ng oxygen yung katawan nila. Pati din po yung mga tao, no, na gumagamit po ng strong pain reliever. Delikado po. May mga pain reliever po kasi yung side effects kasi ng drugs na iniinom nyo. If sinabing drugs, no, i-research ninyo, isipin nyo, pag sinabing drugs kasi may side effects talaga. Yun po. So, research po natin yung mga medication na iniinom ninyo para naman ma-aware kayo. So, may mga drugs kasi, no, as nag-hold back po ng breathing. So, better na i-search ninyo yung mga sa iniinom ninyo, yung mga drugs. Kasi merong ganyan po talaga. So, kung ganyan, nag-hold ng breathing, so, masusure talaga oxygen yung katawan mo. Possible din yung pong mga tao na yung mga nabilaukan, nabarahan, yan, dangerous po yan. Yung iba nga, kahit yung natutulog lang, yung biglang, ganyan, parang ubo, yan, parang nahirapan talagang huminga, biglang natutulog lang, parang anong nangyari doon? Di ba? Yung ganyan, ang natutulog, biglang nabilaukan, parang nabilaukan ng laway, na umuubo ng todo-todo. Delikado po yan, no? Yung iba din po, yung talaga may mga lung problem, no? Yung may mga asthma, pneumonia, bronchitis, COPD, delikado din po yung magbarahan yan talaga sila, yung mention ko na kanina, magka-ischemia, it's either yung plema or may blood clots dyan, hindi na makalabas yung mga plema na bumabara, yan, delikado po yan. Mag-cause, mga possible ways na mag-cause po talaga, ma-short yung oxygen ng katawan, lalo na po yung sige na ubo na trigger, ang ginagamitan din yan, no, ng mga yung mga hyporeactive drugs, para hindi, kahit nagaganyan yan sila, hindi yung todo response, yung kanyan kasi yung katawan natin, may response yan, na pag gumamit sila ng mga drugs na ganun, so maiiwasan yung pag hyperreaction ng yung immune cells, kasi yung immune system natin may reaction yan. Halimbawa, invade ng bacteria or virus yung katawan, may mga infection ganyan, or nakapasok, nagre-react talaga, automatic yan. So, yung mga drugs na ganyan, no, pinipigilan yung overreaction ng katawan, ng immune cells. So, ganyan, yung nababawasan yung pag uubo-ubo nila. So, ganyan yung mga effect ng drugs. So, dito na tayo. So, paano natin pa-increase yung oxygen level sa katawan natin, no? Lalo na sa may mga low levels talaga of oxygen. Yan, mag-stand straight po talaga kayo. Sit up straight. Yan. Para yung mga kasi pabuktot na paupo or kahit pahiga, wrong position po. Yun, dapat po yun makorek, no? At ito pa, yung breathing exercise. Necessary po yan, no? Yung mag-count po ng mag-inhale and exhale po. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, hold and then release. Dahan-dahan. 1, 2, 3, 4. Ayan, release. Dahan-dahan po. Mag-count ka lang it's either sa utak mo. Dahan-dahan. Inhale and exhale. Yan. Deep breathing exercise. Mabuti din mag-exercise ka dyan sa labas ng bahay. Lalo sa maraming puno o ang iba sa may tabing dagat. O yan, basta mag-exercise ka sa labas na importante yung may oxygen ka na nalalanghap. Yung fresh air po. Tsaka laking tulong din po, no, na yung pag-inom po ng warm water, no? Kasi din yung hot water po, vasodilator, so yung ugat, yung mga bronchial na dadaan kapag uminom ka, yan, bubukas po yan, mainam po para yung oxygen po sa pamamagitan po dinadala ng dugo, makaayos po yun, daloy sa katawan natin. Laking tulong po ng warm water. Yung iba din, kailangang umubok, may nabarahan lang dito somewhere sa lalamunan,
no, or sa bronchial banda, kailangan imong iubo, expel mo yung nandyan na nakabara. Yan, necessary din yan. Yung iba, kailangan din mag-administer po, kailangan ng oxygen, yung tangke or yung ano lang, yung ginagamit lang na oxygen na gamit ng kamay, yan. Kailangan yan para masupplyan oxygen ang katawan mo, yung cells mo, kasi necessary kapag kulang na, so administer, kailangan, necessary, in case of emergency, kung may mga baon kayo, in can na oxygen yan. Good yan para makatulong na masupply ng oxygen yung katawan. And then, ito pa, yung uminom po kayo ng oxygen booster na mga supplements. Meron kaming ganyan. Agad siya oxygen sa brain, lalo na sa mga may stroke or na-stroke na. Laking tulong ito. Itong ginagamit namin ito Royal Blood. Laking tulong. It's either sa mga short oxygen, na-stroke, or yung may mga infection. Laking tulong ito. Kasi immune booster din ito at the same time. You know? Ito din pong pag-massage, lalo na po yung sa may mga points po kasi yung kamay, yung paa natin, no? Laking tulong yan, ma-massage yung points dyan na para ma-activate yung sa heart, and then sa lungs. Yan, may mga points yan na maaari mo siyang i-trigger para mag-activate yung system mo sa loob doon gamit sa pag-massage. Yan. Ituro ko yan. So, ito din, yung i-increase niyo po yung mga pagkain at inumin. May rich in iron po na mga pagkain. Mga raw veggies, raw foods. Yan, vegetables and fruits. Yan, laking tulong po yan. Yun po yung ugaliin natin. Diyan po natin nakukuha yung vitamins and minerals sa prutas. Even na yung sa mga taong active talaga, and then kulang yung supply sa gamit sa ginakain. So, kulang pa rin po talaga. So, ito pa yung mga additional na maaaring makatulong para bumuti or dumami yung oxygen supply, lalo na po sa bahay, no? Isa na dito yung magtanim po tayo ng mga puno, mga bulaklak, vegetables man yan, kung anong habit ninyo, or kahit mamili na lang kayo, isabit or ano nyo na lang dyan. Kailangan po yan para ma-enhance yung oxygen production sa loob ng bahay natin. Yung iba nga, may mga oxygen enhancer na nilalagay sa loob ng bahay. Even no, sa Japan ata yan, may lugar sila pupunta ka doon, parang oxygen therapy. Papasok ka doon, yung parang ano siya, maliit na kwarto, then para kung saan pa, parang coffin na papasok ka doon. Pwede din naman buong kwarto, no? Pero yung doon kasi, concentration, para yung coffin, parang coffin siya, hindi naman coffin na, coffin talaga para sa patay. Yung parang shape lang siya ng coffin na, papasok ka doon, yun, oxygen therapy card, pasok ka doon, yun. Para madagdagan yung oxygenation ng katawan mo, kailangan mong pumasok doon. Ayan, meron yan sa Japan, kahit ninyo, meron yan. Yan, laking tulong yan. Kung wala kayong yung within can lang, or kung bumili kayo ng oxygen tank sa bahay, yun, mag-therapy ka kahit nakaupo ka dyan sa loob ng bahay mo sa kwarto. Yan. Mo lang sa ilong mo. Yan, nagte-therapy ka yan. Even though, not necessarily na kailangan mo ma-oxygen. Kung feeling mo, lightheaded ka, kulang oxygen, feeling mo lang kulang oxygen, so, yan, maglagay ka nun, oxygen sa. Kung anywhere ka man, maaari kang gumamit ng ganon. So, laking tulong din talaga. Ayan, sa bahay or sa opisina, kung saan man kayo, i-increase talaga yung good ventilation sa bahay. I-elevate yung kesame, yung roof, then, kailangan talaga yung bintana. Yung iba kasi, nag-aano sa lamok, pati sa mga fly, langaw. So, pwede nyo i-screen. Yan. So, damihan lang yung bintana. Or yung iba kasi hindi masyadong nag-o-open ng door. Yan. Kami nag-open window door, lalo na sa umaga, papasok yung araw sa may east. Yan. Binubuksan talaga yung mga bintana. Papasok yung
oxygen, pati ang sinag ng araw. Necessary yan. Kasi ang araw, vitamin D din, di ba? Then, ito pa, avoid yung mga cold drinks, no? Yan, laking ano yan, sa may mga barado, kulang yung oxygenation, heart, brain, and lungs. Kailangan mo yung warm bath, warm water. Yan, laking tulong yan para mag-open yung mga nagbara-bara ng mga ugat dyan. Yan. Avoid din yung mga fatty foods, oily, ganyan. Even sugary, laking factor yan na nagkakaroon salty, pati din salty at sugary, oily. Laking tulong, laking factor yan na magkakaroon ng mga pagbara, no? Yan. Kung yung mga lifestyle ng diet ninyo, mga sugary, oily, salty, sugary, yan, makaka-inflame po yan. Yan. Ang daming factors, diabetes, arthritis, daming factor po talaga na ganyan na nagpapa-inflame po sa atin kapag ganyan po yung lifestyle. So, avoid po yan, kasabay ng pag-avoid ng cold drinks, dapat lukewarm or yung neutral level lang ng yung ginainom or ginakain. Ganyan po. Kahit sa mga pagpapaligo, mas better talaga lukewarm or warm bath, lalo na sa mga nagbara-bara ng mga or yung mga high blood, mga ganyan, or may mga palagi masakit ang ulo, warm bath po para hindi po sumakit yung ulo. Yan po ang gamitin ninyo. So, sa mga, naman, yung sa iba kasi sa umaga, nakaka-active din yung pagpaligo ng malamig o fresh lang. So, para may refresh, yung iba kasi na, hindi sila mahilig maligo ng mainit, yung malamig pa after sumasakit talaga ulo. So, lang, kayo na magtansya kung kaya nyo maligo ng malamig or mainit, ganyan, maligam-gam. Pili lang kayo, choice nyo naman yan. So, yung iba kasi, pag sumakit yung ulo, i-blower ninyo yung buhok ninyo. Yung ulo, lalo na dito sa may batok, po ninyo, i-blower. Yan. Ganito lang. So, overall, yung mga na-mention ko, I hope na makatulong sa inyo. So, if yung iba talaga, nag-bleeding, emergency case na, dalhin nyo po sa hospital kung wala po kayong oxygen sa bahay, wala kayong source. So, emergency case kasi yan, dapat ma-oxygenan agad, lalo na po yung mga hindi na makaya kung ano-ano lang gamitin ninyo. Kasi, halimbawa, malamig yung kamay, yung paa, ibabad po ninyo sa mainit na tubig. Laking tulong po yan. Para ma-enhance po yung blood circulation sa katawan. Uminom din po ng lukewarm water. Yan. At saka, kung meron kayo pang booster ng oxygen sa bahay ninyo, gamitin ninyo para hindi na sa ospital. Or, yung mga vegetables na nag-i-enhance po ng red blood cells production, yung may iron na mga fruits and vegetables. Alam mo yun, green leafy vegetables. I-blend po ninyo. Tapos yung juice niya, salain nyo. Yun ang painom. Pwede nyo halaan konting brown sugar or honey. Yan. Ipainom ninyo. Pwede din mag-add ng konting lemon, calamansi, or orange dyan para hindi siya masyadong yung taste para mag-neutralize lang. Yan. Ipainom ninyo. Yun lalo na po sa mga low bath, yung may anemia, yung low red blood cells, ganyan. Painom ninyo, machi-check nyo talaga na mag-normalize na yun, magpupula pag pinkish na sila, tataas na rin yung red blood cells nila. So, kahit dun sa mga nadingge, laking tulong din yan, and even, wala ka mang mga tumor, mga cancer dyan, laking tulong yan kasi nagpe-prevent din yan, at sa sustansya yan. So, I hope may na-catch kayo sa topic kong ito. So, good day everyone. So, mag-comment kayo if necessary. Then, pwede kayong i-click yung ating super thanks, no? Later on, mamimigay ako yung herbal meds na sa mga nangangailangan. And then, ito na ang pinaka-importante, manalangin tayo sa buong may kapal. Sa pamamagitan po ng kanyang anak, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen.